Maulan ang gabi noon, pero kahit na ganon, ay masayang masaya si Sheena sapagkat sa wakas ay uuwi ang kanyang buong pamilya sa probinsya. Ngunit mangyayari pala ang trahedyang hindi inaasahang babago sa buhay ni Sheena. At mula nga noon ay naging mala-roller coaster na ang kanyang kwento. Minsan talaga sa ating buhay ay masaya, minsan naman ay malungkot. Dahil nga hindi naman natin malalaman kung ano ang mangyayari sa atin sa kasalukuyan at sa hinaharap. Pero laging tandaan na lahat ng bagay na nangyayari sa mundo ay may dahilan. At ito ang Jay's Amazing Stories. Kung bago ka pa lang sa aming channel, maaari ba kaming makahingi ng isang like, subscribe at i-comment mo na rin ang masasabi mo sa video na ito. Tara, samahan nyo kami hanggang sa dulo ng kwentong ito. Nagkakantahan pa noon sa loob ng sasakyan ang buong pamilya ni Sheena habang pauwi na sana sa kanilang probinsya ilang araw bago ang Pasko, nang ang kanilang sasakyan na minamaneho ng ama ay mawalan ng preno at bumangga sa isang malaking nakaparadang truck. Binawian agad ng buhay ang kanyang ina sa mismong pinangyarihan ng aksidente at hindi naman na umabot ng buhay ang kanyang ama pagdating sa ospital. At tanging si Sheena lamang ang nakaligtas sa pangyayari. Iyak ng iyak si Sheena noong araw na iyon at na-trauma. Dahil hindi alam kung paano na mabubuhay si Sheena, pinagpasapasahan siya ng kanyang mga kamag-anak hanggang sa kinupkup si Sheena ng tiyahin niyang si Billy, na isang matandang dalaga na nakatira sa probinsya. Ito na ang kumalinga sa kanya magmula nang siya ay maulila. Mabuti na lamang at minahal siya nito ng sobra at itinuring na parang isang tunay na anak. Halos pinunan nito ang pagmamahal ng isang ina at ama para sa isang anak. Dahil sa walang matatawag na buong pamilya si Sheena, ay nakaranas ito ng pambubuli sa eskwela. Isang araw, nang nagkaroon ng proyekto na ipinakilala ang sarili at magsalita tungkol sa pamilya. Ako nga pala si Sheena, ang tiya Billy ko, ang siyang kasama ko na lang sa buhay kasi ang mama at papa ko ay bumalik na sa Stars. Masayang pagpapahayag nito. Ngunit pagkasabi niya nun ay pinagtawanan lamang siya ng kanyang mga kaklase. Stars? Ano ka, alien? Sigaw naman ng isang kaklase at saka muling nagtawanan ang mga ito. Pagkatapos ng klase ay lumapit kay Sheena ang isang lalaking kaklase na nagngangalang Chris. At inosenteng tanong ng lalaki kay Sheena, "Totoo bang nasa Stars ang mama at papa mo?" At sagot naman ni Sheena, "Oo, yun ang sabi ng tita ko. Kaya daw sila umiilaw kasi tinatanglawan nila ang daan natin pag madilim." Pagmamalaki nito, ngumiti ang lalaki at sabi nito, "Naniniwala ako sa iyo. Ako nga pala si Chris. Mahilig din ako sa mga bituin." Magmula noon ay naging matalik na magkaibigan na ang dalawa at parati nang pinoprotektahan ni Chris si Sheena mula sa mga mapanghusgang tao sa paligid nila. Hanggang sa mabilis na lumipas ang panahon at nakatungtong na nga sila sa high school. Isang araw, habang nag-e-ensayo ang dalawa para sa kanilang JS prom, ay bumuhos naman ang ulan. Hindi na nagawa ng dalawa na makatakbo pa pauwi dahil sa lakas ng ulan, kaya sumilong muna sila sa isang waiting shed. Napansin ni Chris na basa na ang kanyang kaibigan na si Sheena, kaya hinubad niya ang suot na panglamig at ibinigay sa kaibigan. Lumapit pa sa kanya ang babae at saka ipinatong sa lalaki ang kalahating bahagi ng panlamig para hindi ka rin mabasa, at saka naman ngumiti si Sheena. Ipinatong ni Sheena ang kanyang ulo sa balikat ng kaibigan
na nagbigay ngiti naman sa labi ng lalaki. Doon nila naramdaman ang unang pagsulyap ng pag-ibig sa kanilang mga puso. Natapos ang 1 taon sa eskwela, ngunit may malungkot na balita naman na hatid si Chris. Kailangan na pala nilang umalis sa probinsya upang tumira sa Maynila dahil doon na magtatrabaho ang kanyang ama. Labis na nalungkot ang dalawa pero nangako si Chris at sabi nito, "Hintayin mo muna akong makabalik. Huwag ka munang hahanap ng ibang lalaking kaibigan ha." At ang sagot naman ni Sheena, "Oo, hihintayin kita. Basta babalik ka ha. Promise?" At nagdikit ang hinliliit ng dalawa bilang simbolo ng kanilang pangako sa isa't isa. Hanggang sa 7 taon na ang lumipas. Nakatanggap ng tawag si Sheena. Ang tumawag pala ay ang dating kaibigan nito na si Chris. Napangiti na lamang siya at nakaramdam ng labis na pananabik. Sinabi ni Chris na magbabakasyon siya at hihintayin niya raw ito sa park kung saan sila madalas na tumambay noon. At makalipas nga ang 4 na araw, habang nakatayo sa kanilang tagpuan na park, ay may tumatakbong lalaki patungo sa kinatatayuan ni Sheena. Hingal na hingal ito nang makarating sa kinaroroonan ng dalaga. "Sheena, ikaw na ba yan?" Tanong ng binata na tila manghang-mangha sa napakagandang dalaga na nakatayo sa harapan niya ngayon. At nakangiting saad ni Sheena, "Nagbalik ka nga, Chris, at tinupad mo ang pangako mo." At mabilis naman nasagot ni Chris, "Oo naman. Ikaw, nagkaroon ka na ba ng boyfriend? Ibang kaibigang lalaki pala?" Nahihiyang tanong ng lalaki. Wala eh. Hindi kasi pinapayagan ni Tita Billy na makalapit sila sa akin." Umaliwalas naman ang mukha ni Chris pagkarinig niya doon. At magmula nang dumating ang lalaki, ay halos araw-araw ay magkasama at magkakulitan na ang dalawa. Isang gabi ay isinama nga ni Chris si Sheena sa lugar kung saan pagkagabi ay tanaw ang magagandang bituin sa langit. Habang nakaupo sila at pinapanood ang mga bituin, ay biglang sinabi ni Chris, "Sheena, dahil nakabalik na ako at binalikan ko ang nag-iisang babae sa puso ko, pwede na ba kitang ligawan?" Tanong ng binata na ikinagulat naman ni Sheena. "Hindi ka na ba ulit mawawala sa tabi ko?" Tanong ni Sheena. Hinawakan ni Chris ang mga kamay ni Sheena, sabay sabi nito, "Hindi na, pangako yan. Patunayan mo muna." Paghahamon naman ng babae. At pagkasabi niya nun, ay bigla siyang hinila ni Chris. Tinignan ang magagandang mata nito at binigyan ng isang matamis na halik. Lumipas nga ang mga araw, ay gaya ng dating gawi, ay palaging pumupunta si Chris sa bahay ng dalaga. Ngunit dumating ang mga araw na lagi itong wala sa kanilang tirahan. Nais alamin ni Chris ang katotohanan, ngunit iba-iba ang dinadahilan ng tiyahin ni Sheena. At nang pinilit siya ni Chris, ay nagsabi lamang ito ng address sa kanya. Agad namang nagtungo roon ang binata. Pagkarating roon, ay bumungad sa kanya ang isang maputlang Sheena. "Chris, bakit ka andito?" Gulat na tanong ng dalaga. "Ikaw, anong ginagawa mo rito sa ospital? At mukhang may sakit ka, pero hindi mo man lang ako sinabihan?" Nag-aalalang tanong ng lalaki. "Baka kasi pandirihan mo ako pag nalaman mo yung totoo. Meron akong HIV, Chris." At saka pumatak ang luha ng babae. Ipinaliwanag ni Sheena ang nangyari noon. Nang maaksidente ang buong pamilya niya, nangailangan siyang masalinan ng dugo. Ngunit ang hindi nila alam na ang dugong isinalin pala ay galing sa taong may sakit na HIV. At ang sagot naman ni Chris sa revelasyon ni Sheena.
Sheena, para sa akin, mas mahalagang masamahan kita sa paghihirap mo. Ano naman kung may sakit ka at nakakahawa yan o ano? Mahal kita, Sheena. Pandirihan ka man o layuan ka man ng lahat ng tao, pero ako, dito lang ako sa tabi mo at aalagaan ka. Napaiyak na lamang ang dalaga sa mga narinig nito. Lumipas ang mga araw at mas lumala ang sakit ni Sheena. Kaya napagdesisyonan nila na umuwi na lamang sa kanilang tahanan. Kinagabihan ay muling niyaya ni Chris si Sheena upang pumunta sa paborito nilang lugar. Ipinasan siya ng binata hanggang sa makarating doon. Pinagbasdan nila ang mga bituin na tila ba ay mas kuminang at mas dumami pa noong gabing iyon. Ang ganda ng mga bituin. Napakaliwanag nila ngayong gabi, para bang tinatawag nila ako na lumapit sa kanila. Chris, pag nawala na ako, lagi ka lang tumingala sa langit ha. Lagi mong titignan ang pinakamakinang na bituin. Ibig sabihin, ayun ako, iniilawan ang daan mo. Kikislap iyon ng sobrang lakas para ipaalala sa'yo na hindi ako lumisan. Nasa bituin lamang ako at naghihintay sa'yo. Inaantok na ako, Chris. Mahinang sabi ng dalaga. Nang marinig iyon ni Chris, ay pumatak ang luha niya pero pinigilan niyang umiyak. Sabay haplos sa muka ng dalaga na nakapatong sa kanyang balikat at sabi nito, Sheena, hintayin mo lang ako ha. Magkakasama rin tayo balang araw at sabay nating iilawan ang daan ng mga mahal natin sa buhay. Sa oras na iyon, kasabay ng huling paghinga ni Sheena ay kuminang naman ang isang napakagandang bituin sa langit. Magmula nang mawala si Sheena ay hindi na tumingin pa sa ibang babae si Chris at tinuon na lamang ang pagtulong at pagiging ilaw sa kapwa-tao nito. At dahil dito, hindi na nakapag-asawa pa si Chris dahil iisang babae lamang ang nagmamay-ari ng kanyang puso. Makalipas ang 40 taon, dahil sa katandaan ni Chris ay nakahiga na lamang ito at nakadungaw sa bintana. Pinagmamasdan nito ang mga bituin. Ngumiti ang matanda, sabay sabing, Sheena, mahal, mapupuntahan ko na rin ang bituin kung nasaan ka ngayon. Magkikita na rin tayo sa wakas, mahal ko. Ipinikit niya ang kanyang mata na may ngiti sa labi. At kasunod nun, tulad ng dati ay may kuminang na bituin. Senyales na nagtagpo na ang dalawang taong tunay na nagmamahalan sa iisang bituin. At ito ang Jay's Amazing Stories na nagsasabing ang pag-ibig ay ubod na makapangyarihan, walang malayo o malapit sa mga taong tunay na nagmamahalan. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. At shout out po sa mga sumusunod. Oliver Lasso, Prims Channel, Brendalyn Beneg, Jano Refugio, Jean Villorente, and Erwin Gonzaga.